Hello everyone, it's me, Josana, and welcome back to my channel. So yeah, it's been a while since the last time I uploaded a video. And kasi nagka-aberya lang sa laptop, sira laptop ko din. And ang dami nang ganap, medyo naging busy na sa work and stuff. And I just decided to resume with YouTube. I hope you guys will like it. So ngayon, yes, maingay guys, nasa veranda ako. So, i-voice over ko na lang or may subtitle na lang yung mga ipapakita ko mamaya sa video na ito, yung mga products or kung paano ko siya ginawa. And yung look ko ngayon is all brown. So, brown eyeshadows lang yung lahat ng iba't ibang shades. Using drugstore makeup na makikita natin sa Watson. And napakasimple lang yan, napakadali. And, ito yung look na karaniwang na ginagawa ko for myself. Every time na may ganap, like may party, choir, and stuff. Pero syempre kapag may choir o kaya stage makeup, presentation, ganyan, medyo darker lang ng konti. And yeah. So ngayon, usually ang ginagawa ko is naka-hair up ako lagi. Naka-up daw lagi yung hair ko. But now for a change, ibinaba ko yung hair ko. Ano ba to? So, binaba ko yung hair ko and then loose waves lang ako ng onte para may volume siya ng onte. And ano pa bang sasabihin ko? Well, yun lang. I hope you guys will like. So, yun. I hope you guys will like my video and I hope you guys will subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify kayo when I uploaded a new video. Thank you so much. And if you want to know how I make this look, just keep on watching. So yan, kakatapos ko lang maligo. So naglagay lang ako ng headband para hindi dumikit yung buhok ko sa face ko and nag-alcohol lang bago hawakan yung mukha. And then, skincare lang ng onte. So, toner. So, pasensya na po sa toner ko from Thayers. Kasi nilalagay ko siya sa ref. And then, upward motion lang para hindi maging saggy yung skin. And then, sunblock syempre. Napaka-essential ng sunblock for anti-aging. Of course, ang lips natin kailangan din ma-prep. So, I'm using the lip eyes and the Burt's Bees for moisturizing my lips and prepping it para mamaya. I'm using e.l.f. for primer. So, kailangan natin ng mag-primer talaga when applying makeup para maging long-lasting yung makeup natin at talagang dumikit yung makeup sa skin natin for, alam mo yung matagal na oras talaga. So, I'm using two variant of Loreal foundation. So, yung ka-shade ko, which is yung Loreal Infallible, ayun yung sa outer frame ng face ko, and then yung isa is a tone lighter than my skin shade, so doon siya sa under eyes and sa T-zone kasi doon yung natatamaan ng ilaw. So meron tayong natural na illusion na medyo maliit yung mukha natin, ganun, kasi ayun yung unang natatamaan ng ilaw eh. So yun, and then blend lang with tapping motion. And ngayon, ginagamit ko naman is yung ka-shade ko na talaga, which is from the Infallible. And dabbing motion lang using the brush para may coverage and maganda yung pagkakalapat sa skin.
Sabing lang, patience is a virtue. So, mabiblend mo din yan. And for my concealer, I'm using the Saem and yung 01. Ayun yung gamit ko for under eyes and for my T-zone. And yung 0.5, which is yung skin shade ko talaga, ayun yung spot concealing. Hindi ko lang alam kung bakit hindi ko nakunan yung pagha-highlight ko ng mukha ko using the 01. Pero nagawa ko yun. And using my fingers na beauty finger, syempre, ayun yung ginamit ko for blending para matapan ang mga salot sa mukha. So, for setting my face, I'm using the Vice Cosmetic na press powder nila. So, I'm just lightly dabbing the brush sa pan and sa mukha ko para hindi ma-disturb yung nilagay natin sa mukha. And then, I'm using Nichido final powder para maset lahat-lahat. And then, for contouring, I'm using the Vice Cosmetic and upward motion. Hanapin nyo lang yung buto ng mukha nyo papunta sa patilyo ng inyong buhok. So, lightly lang. So, ganun din sa kabila. Para, alam nyo, upward motion papunta sa patilyo nyo. Para meron tayong illusion na, alam mo yun, para ka naka-facelift, ganun. Naka-lift yung face nyo kapag ganun. So, yun naman yung purpose ng contouring eh. Para madaya yung tingin natin. So, syempre, pati yung panga. Para ma-emphasize natin yung jawline. So, ngayon sa kilay, nakilayan ko na yan using the EB Advance Fine Line Brow Liner in shade Lily. So, blending is the key lang talaga for a better makeup application sa face nyo. So, yun lang. So, biniblend ko lang siya and then lagay, blend. So, tansya-tansya lang. And then, gumamit din ako ng eyebrow mascara from Kate. So, mamaya makikita niyo yan. Tapos, nag-eyebrow mascara lang ako para maging lighter yung hibla ng buhok ng kilay ko. So, it was from my friend. So, thank you again, Bea, for giving this. So, yan. Dito naman tayo sa eyeshadow. So, nag-start talaga ako lagi sa outer corner ng mata ko papasok. So, ang ginagamit ko dyan is yung EB Advance Eyeconic. So, ginagamit ko dyan na shade yung kulay na parang caramel brown, ganun. Na yung shade, pinakaunang shade sa palette na nasa left side. So, yun. And then, get a blending brush, yung fluffy one, and then, i-blend natin yung outer corner para walang harsh line. So, blending is akin lang talaga, tsaga-tsaga lang para ma-achieve natin yung gusto natin. And, yung susunod naman na shade is a little bit darker na parang maroon. So, kumuha ako ng pencil brush para pang-apply yan. And yes, it is satin. Satin kasi para pag nagkamali ako, madali lang madaya kasi satin siya eh. So, tatama yung ilaw. Pag tumama yung ilaw sa kanya, para mag-bounce back. So, kapag na-darker man ng onte, ganyan. So, hindi siya ganun kahalata. And then, get another blending brush, yung mas dense ang onte. And, i-blend mo lang. And then, using the BYS Peach Palette, kinuha ko lang yung isa pang pencil brush na meron ako. And then, yung darker one. So, sa outer C lang ng ating mata. And, kapain nyo lang yung parang halo ng mata natin dyan, yung buto natin dyan. Para natural. So, i-apply lang natin dyan. Para mas ma-emphasize yung mata natin. At mas mag-pop yung mata natin. And then, get a blending brush lang ulit. Yung ginamit natin kanina. Para i-blend yung harsh line.
Tapos, using the same brush kanina, yung pencil brush, kung ano natira doon, ayun din yung nilagay ko sa outer corners ng aking mata. Para, alam mo yun, parang may eyeliner ka na rin. And safe kasi, brown siya. Hindi ka magmumukha mumu. So, kumuha lang ako ng makeup spray and then yung flat brush and then kinuha ko tong glittery eyeshadow dito from AB Advanced Non-Cover Palette and in-apply ko siya sa gitna ng aking lids papasok. So, hanggang inner corner naman yung wino-workout natin ngayon. So, yun lang. And then, linisin lang natin yung outer corner. I mean, yung sa labas niya, sa taas na banda. So, i-blend lang natin yun para walang harsh line sa taas or outer part ng ating mata. Para, alam mo yun, natural lang na may puti or nag-glitter na highlight siya. And then, for my eyeliner, syempre, affordable, gusto na lahat, Graph-innk liner from Careline. And, nagamit ko lang siya, madali siyang gamitin eh. Ayan yung ginagamit ko. And, ang ginawa ko lang, isinundan ko lang yung eye shape ko. And, using this features and shades na eyelash curler, kina-curl ko yung lashes ko. And, of course, ang paborito ng lahat, ang Maybeline Hyper Curl Mascara. Ayan ang ginamit ko. Kasi long-lasting din siya. Hindi bumababa ang curl pagkaka-curl ng eyelash ko. And for the blush, I'm using the Vice Cosmetics again and the shade Winner. So, light lang yung pagkakadab ko sa skin ko and ganun din sa pan. So, light lang din yung pagkakadab ko ng brush and ganun din sa mukha. And mabiblend natin siya dab lang din. Hindi siya swiping motion. Diba? Para hindi ma-disturb yung product na nilagay natin sa face natin. And maganda tong shade na to kasi parang natural looking lang. Of course, highlighting. Kumuha lang ako ng malinis na fluffy na blending brush to highlight our nose and then our cheeks and ano pa ba highlight ko dyan? Syempre yung brow bone. Para makikita natin na parang lifted yung eyes natin and lifted yung cheeks as well as yung nose natin syempre. Mas gusto ko itong gamitin eh kasi mas na-highlight or precise yung pagkaka-highlight. And for my lips, I'm using the LTD EB Advanced Lipstick in the shade Skin Dip and then yung isa is Cashmere Blush. So, parang blurry or blur lips yung peg natin. Ang ganda nito kasi alam mo yun, mura lang siya, long-lasting, and non-drying. At kapag naset na siya, talagang minimal lang yung transfer niya. Pero non-drying siya. And napaka-soft niya sa lips. Ayun ang gusto ko. So, yan. Kinakamay ko na lang. Lagyan ko yung cashmere blush sa loob para yun yung kulay niya. Parang blur yung lips. And then, remove the excess. And may trick akong gagawin. Na-discover ko from the Saem. So, ilalagay lang natin yung lip topper. So, kahit anong lipstick daw ang gagamitin natin, kahit pa moisturizing lipstick yan. Pag nilagay natin yan at nag-set siya, magiging transfer-proof na ang ating lips. See? Diba wala na? So, yan. Ngayon, tapos na yung look and face or makeup spray lang tayo para maset ang lahat. And yung buhok naman. So, yun. Ang ginawa ko lang is nag-loose waves lang ako ng aking buhok. And yun. So, tinitignan ko kung anong maganda dito sa buhok na to actually. Kung ibababa ko ba siya, itataas ko siya, may bangs ba, or wala. So, yun. Yun yung look ko, and thank you so much. Yan na. Aura.
done. So, yan. Ganyan na siya. And medyo madilim na. Ang tanging ilaw ko lang dito is yung ring light. And ilang oras din ako nag-film para sa video na to. And I hope you guys will like it. Medyo nangangarag at nakakapaulit ako sa pag-film. And ang last na makeup na nagawa ko is December pa, if I'm not mistaken. Like yung full talagang pakak na makeup. And yeah, thank you so much guys for watching. I hope we'll see you next time. Bye!